the Pod Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hello and welcome to another episode of Punchline with Alex Calleja. Nagseryoso tayo, Israel. Nagseryoso tayo, di ba? Yan ba opening na parang, bakit tayo ganyan papaliwanag namin? Hi, this is Alex Calleja and welcome to the award-winning podcast without an award. Punchline with Alex Calleja and Israel Benaobra. Welcome. I'm Alex Calleja. Welcome. And I'm your resident fact check. Nakakaya sabihin yung fact checker nasa kasama natin. Nasa door no. Oh. Resident fact checker po, Israel Benaobra ng The Comedy Crew. Hello, hello, hello. Tonight, we set the record straight. Okay din pala, no? Tonight, we set the record straight. Yan. Ba't kami ganito? Dahil siyempre, alam ko naman, inaasahan nyo lagi. Viva Max, akala nyo lagi lang kaming, we're just, superficial. Or just na, lagi lang tayo nag-uusap sa mga babae na naughty-naughty. Akala nyo wala. Although, nadadaanan natin yung mga emotional side, the sexual side. But today, we're gonna tackle about just, the recently concluded election, 2025 election. At isa sa mga isa sa napanood ko ng gabi ng May 3 na tumutok ako. Mamaya, marami pa akong napanood dun sa 1PH na yun. Na coverage. Marami na po na doon. I-welcome natin. Sports, volleyball player. Oh, parang ganoon, sobra. Shorts noon. Yung mga pinapanood, yung mga shakies na yan, ito nagsimula. Sila. Sila ang pundasyon. Tapos ngayon naman, para matatag ba natin siya, parang, hindi naman pwede newscaster, medyo slash, parang kasi, mga docu-host, no? Hindi ko alam kung bakit ganun yung jump niya, pero malalaman natin. Welcome po natin, Gretchen Ho. Isa pong karangalan. Grabe, isang karangalan talaga ang makatungtong dito sa studio ninyo. Yes. At sundan lahat ng mga kababaihan na nag-guest dito. May lalaki naman kami ginil. Di ba sinabi mo sa akin, yung nag-guest ka sa akin, yung career mo parang yung rurok ng career mo. Ito rin yung rurok ng career mo. Uy, ex-deal to ng Morning Matters. Nag-guest ako sa kanya. Ito kapalit nun. Flip-topper. Si Jonas. Maayos naman to. Maayos naman. Iniiwas naman namin. Ang springboard naman namin is isang quote na pag-uusapan natin. Pwede bang subukan natin na buong podcast, mag-English lang kayo? Sige. Do you want it now? Okay. Do you want? Yeah. Okay. Welcome, Gretchen. Now, before we read the quote, my question is, how did you transition from being a volleyball player to TV? Not just TV. Usually when you jump from a sports or maybe another field, your entry is an actress, love team because of your beauty. Gretchen is a beautiful person inside and out. But when she jumped to showbiz, she went straight to, newscasting and journalism. How? How come? Because I kind of got tired. There was a comedian who guested me in his podcast during the pandemic who said that we were just volleyball players wearing shorts, short shorts. And I kind of wanted to change that perception. I beg to disagree. You're already... We're already a journalist back then. Build respect for women like me, like us. No, you have to talk to your cameraman back during the volleyball because when you're serving, what? The camera angle, what? It's coming from it's behind. It's not close up.
This is the camera. Mahirap mag-English, Gretch. Oo. Hindi ko na kinaya yun. Gretch, ano nga? Malapit na eh. Bakit nga? Ano ba yung plano mo yun? After volleyball, you go to showbiz, pero doon kayo sa... Yung ba yung major mo ng college? Meron ako minor in development studies, Oh, management. Pwedeng pala. Hindi, meron akong calling talaga for public service. Okay. Not the political kind, talagang public service. Oo. So, hindi mawawala yun sa kung anumang trabahong papasukin Yeah. ko. Kaya hinanap ko yun dito sa mundo ng media. Oo. Saan ko ba mahahanap yung ganon? Sa news yun eh. Ako nakikita kita parang young Corina Sanchez in terms of how you speak, sa yung Handa attitude ka na mo. ba? Parang ganun. Parang How yung you project, attitude mo. Hindi, mas mahiyain ako para sa kanila. Doon naman nagsimula si Corina mahihain eh. Lahat naman straight news yung delivery, tapos eventually nag-break out Ganon, sa shell. ganon. Oo, maniwala ka kung isang point sa buhay ko, mahihain muna ako. Kakapal ka ng mukha habang medyo nagkakaroon ka ng konting ano. Thank you, nakuha ko lang doon, bata ako. Thank you. Ganda ng mata nito, Greg. Hindi, seriously, hindi. Kasi yung pagbabalita, bakit nga ba? Feeling ko kasi swak sa personality ko eh. Bilang isang athlete, tinan mo naman yung suot ko, di ba? Parang varsity pa rin. Pero One News na nakalagay. So, by the way, sinusuot ko to para hindi ko makalimutan dito sa podcast mo na ako ay isang journalist. Kasi baka anong masabi ko rito. Hindi naman. Isang paalala sa sarili ko. Pero coming from ang Ateneo. Hindi, yun na nga. Kasi kaming mga atleta, sanay kami na pukpukan. Pukpukan na sa training, Kung iba yung guest namin, pinatulan ko yung pukpukan na yun. Pero pinigil ko rin yung sarili ko. Laging intense. Yan, Mataas intense. yung adrenaline. Adrenaline, intense, pukpukan. Laging may kinakalaban, Yan, tinatalo, nananalo, gano'n. Sige. So, Dami nun, dito sa pinakawalan news, ang gusto ko, may hinahabol kaming balita. Ayan. Yun naman yung Kailangan pressure na laging hinahanap mo. una. Tapos, kailangan under pressure, mag-perform ka. Gusto mo nag-ahabol? Never ka bang hinabol? Hinabol naman. Pero, dapat naman nabulin, di ba? Oo naman, ang ganda-ganda. Alam mo, crush ko yan si Gretchen, ha? Kung ito, naabutan ko to ng, pareho kami ng college, pareho kami edad. Ito, ang ko. Timo, bibigyan ka niya ng konting pansin kung hindi ka athlete. Nung college, halimbawa nagkasabay kayo. Timo, nagkasabay kayo. Ano ka ba? Dapat naghanap ka rin ba ng ano? Halimbawa, athlete din dapat automatic. Meron ba Ganyan, sa'yo? nagkasabay kayo ng college, ganyan na si Alex. Dapat May dyan lang ako. Hindi, dapat kayang makasabay sa energy ko. Kasi hyper ako eh. Pero ibig sabihin, ganun ba sa mundo ng mga atleta na parang iaano ka? Ba't pumatol ka sa hindi atleta? Parang ganun. Hindi naman, pero kung nga rin tatakbo ka, paano, may iiwan yung partner mo sa bahay, nanonood ng TV? Madalas ako tumakbo sa responsibilidad. Hindi. Sorry. May nag-aabang na pizza. Kailangan matalo ako ng lalaki sa basketball. May tulong ka sa akin sa basketball. Respetuhin ko siya. Sa Boracay, para tumira akong taas ng court doon, pare. Kaya mo, kaya mo. Oo naman, lakas ng shooting ko eh. Anyway, Basketball ha, kailangan mataas sa mapabasa ka namin to at kasi naman kakatapos lang ng election. Alam mo, ang election hanggang mga 2 weeks usapan pa yan eh. Hanggang magkaroon na naman ng isang road rage, matatakpan na naman yan. Tama, Pero tama. pabasa muna to, Gretchen Ho, the very Gretchen Ho delivery. Yan. The poll that matters is the one that happens on election day. Yan. Ba't natin binasa to, Israel? Ba't napili natin to? pagkakabasa, gusto ko muna sabihin. Ang galing, ano no? Ang lupit na pagkakabasa. Oo, parang hinihintay ko na lang, and that is the world tonight. Parang gano'n, parang Gawin nga natin. Okay. Ito na po. Kami muna magpapatugtog, tapos babasahin mo, tapos papatugtog ulit kami. Okay. This is our code of the day. A reminder to everyone that the poll that matters is the one that happens on election day. Uy, pwede kayo scoring. Pwede rumakit. Hindi, ba't ko to napili? Kanina, first time namin nagulat si Israel na madaling araw, nagpapadala ako ng mga quotes. Ito ang topic natin. Talaga pinagandaan ako. Kasi, yung survey ng mga nakaraang eleksyon, yung nakaraang survey bago ito mag-eleksyon, maraming mga nawala doon at umapir. Lalo-lalo na pag 2 months ago, tingnan mo yung poll, ang consistently, doon sila. Di ba, ang poll parang
ang survey pagka lumalabas, parang yun na yun eh. Oo. Konti na lang variation eh, pero sila. Sinasabi nila may margin of error lang doon ng mga 5%. Oo. Mga ganyan daw. So, Actually, yun ang tinanong ko no, sa mga nakaraan kong interviews after election day. Bakit nga ba hindi nagtugma yung survey dito sa mga nakita natin? No? Protest vote ba? Sabi ni Alan Herman kanina, oo daw, parang 100% it is a protest vote. What do you mean ng protest vote? Protest vote, ibig sabihin, Kontra tayo. pwedeng nainis na yung mga tao depende sa sinasabi. sa away, ng dalawang kampo. Naghanap sila ng mga nasa gitna. Protest vote in a sense na protest against the arrest of the former president. Kaya binoto yung mga Duterte candidates. Okay. Kasama na doon yung INC, kaya si Marcoleta. Oo. Protest vote kasi nakita natin nagva-viral sa TikTok yung mga puro sumasayaw, nagbibigay ng jacket, alam mo na. Oo. Yung mga sikat. Oo. And sabi ni Alan Herman, voters have started to become a little bit more discerning. Discerning. Kung magiging masaya na lang ba tayo sa ganito na lang. Sino tagabasa nyo ng nung yung may may pinipindot-pindot siya? Si Edson. Ang galing Nagalingan ako doon. Hindi pare, hindi ko alam, akala ko available yun sa internet, yung app na, meron kasi ano pa nun? Edson pare. Meron siya, kandidato, top 12, himay-himay niya kung saan nag-number, kung bakit sa buong Pilipinas na gano'n, saan pumasok sa top 12, sige, certain ganyan, saan siya wala. Tapos meron siyang pinaliwanag yung party list system, na dati hindi natin alam. So, ang ganda na Himay niya sa data. Katulad ni Bam Aquino na noong 2022 ba? O basta yung huling beses, 2019, huling beses siya tumakbo, hindi niya nakuha yung Luzon. Okay. Tapos pagdating ng 2025, makikita mo puro green na. So, na-convert niya. Yung solid north, parang number 6 yata siya doon so, nakakuha siya ng boto ron. So, sabi ni Alan Herman din kanina, maaaring yung mga galit sa kampo ng Duterte, binoto siya kasi kumbaga safer option siya eh. Para makompleto mo yung 12. Diba? Tapos yung mga galit naman sa Marcos, binoto rin siya. And Kiko. Oo. Kasi nag-top 5 si Kiko. Pero mas maraming conversion si Bam. Kaya number 2 siya. Number 2. Isa kasi natataka gusto ko lang matanong, bago lang, kasi ayokong magmarunong lang sino si Alan Herman? Si Alan Herman ay isang political strategist. Malamang nung election, hindi pa natutulog yan. Siya, talagang meron siya mga kliyente. Kaya ganun yun. Malamang dapat apelyido niya, Moreno. Alan Herman Moreno, walang tulugan. Pare, kasi nung eleksyon. Itatanong ko masyadong seryoso itong nangyayari. Pero magandang usapan. Kasi hindi ko alam kung alam ng mga listeners natin ngayon, nanonood sa atin, na itong tinitape natin ngayon is just a few days after nung ito May 12 kung ano man palabas election, to. Nasa May, pa lang kami, May hapon. May 15. May 15 ngayon. May 15 pa lang. Malalabas So, 3 days. Mga next, papalabas ko to, pipili ko palabas na maaga to. Kasi ako, bumoto ako pare. Dahil may Nasaan ang proof? Sige nga. Magboborakay ako. Wala na, magboborakay kasi Tinanggal ako. mo na talaga? Magboborakay kasi ako. Tapos, kaya nag-ko lang maaga dahil alas 11 ang flight ko. So, 6:30, nandun ako. Sumabay ako sa mga, di ba, may mga naunang 5 to 7 na mga senior citizen and PW. And by the way, okay nga, pinaaga nyo nga ng 5 o'clock yung mga PW senior citizen na may mga saklay, may mga wheelchair, pero may naka-assign sa 4th at 3rd floor. Ang daming kwentong ganun. Ang galing. Parang hindi naisip, nasa 3rd floor. Pero 5 to 7 a.m. sila. Yan. Ako naman, nagpa-late Hindi, actually, ang kwento dyan, meron priority polling place para sa mga senior. Pero doon sa PPP, parang hindi lahat yata ay na-entertain. Kaya parang nilagay sila doon sa regular. Kaya pumunta sila ng 3rd or 4th floor. Yeah, pero napaka-ideal world naman nun eh. Lalo na sa sitwasyon ng ekonomiya natin. Of course, ang napakita pa nga na isang sitwasyon ng eskwela, hindi nga yung news pa eh. Isang picture na magsyota. Nakita ngayon yung bubong ng eskwelahan.
Si ano yun? Sino? Hindi ko nakita yung magjowa na si Villapuerte, yung bata. Sa akin, Si Migs. Sa bawa niya. Jowa niya si artista yun eh. Si Rachel, Hindi. Peters? Sino ba yung artistang jowa niya? Wala nakasagot sa si Yasi. Yasi Pressman. Oo. Pag picture ngayon kay Yasi Pressman sa kay jowa niya, nakita ngayon silang bubong. Si Luigi. Si Luigi. Tapos kung sino may shota. Pero ang point doon, nakita ngayon yung bubong sira-sira. Sira na. So yun, yung Sa voting center. Sa voting center, no? Pero ako, going back, no? May first-hand experience kasi ako. Doon pa lang, kinutuba na ako na mukhang nag-work. Unang-una, napaka-ideal na opinion ko. Mukhang nag-work yung mga kampanya. Yun muna. Yeah, hanggang sa nagkaroon ako ng analyzation din. May sariling opinion din ako. Nakita ko yung mga katabi ko. Siyempre mga careless sila. Nakagano, habang naghihintay basahin ng machine, manakaawa. Kaya ako pa naman, ang bilis ng nakalasik ako eh. Pagtingin ko, bam, bongo, bato, piyak kayo tayo dahil tagig. Tapos merong basta, ano siya? DDS siya. Anong city ka ba bumoto? Tagig. Tagig. Pero BAM. Pero may BAM. May BAM Kasi nga, hindi na nga, safe na nga yun. Tapos, parang may mas other extreme, which is yung mga Marcos. Pagkita ko sa isa, kala ko naman siya, may BAM na naman. Pero this time, merong Jimmy Bondoc, merong Abby Binay, merong, parang may mixture sila, pero lagi may BAM. Kung something ko yun, exit interview ko sila, may tatlo ko na interview na BAM. Ano yung tsura? Walang judgment sa itsura. Pero isang simpleng mamamayan, isang babaeng, parang alam mo yung makikita mo sa palengke, na tita, tapos may isang parang yung pagkakabinata pa lang. Pero alam mo nagtatrabaho sa construction. Parang ganon. Natanong mo ba kung bakit naidamay? Hindi ko na tinanong eh. Nagtaka ako noon. Kaya nasa Bora na ako, yung nanood ako dahil 8 p.m. in fairness sa Comelec mas kinukonsider kong smooth ngayon. Ikaw ba, Gretchen? Sabi ng PPCRV, ngayon daw, ay in fairness naman daw, mas mabilis yung count, pati yung transmission, pati yung number of reports, mas konti. Alright. Welcome to the Halo Halo Show. We're on a quest to save Manila traffic from boredom. Quest? What are you, Frodo? Shh, I'm trying to tell them about our podcast. On a quest to save Manila traffic from boredom. Yeah, I'm bored. Can you do better? Okay. Welcome to the most awesome podcast in the whole universe. Well, maybe not the universe. Listen to the Halo Halo Show, where we talk about what's trending in the Philippines, among other things. Yeah, we talk about our lives, make fun of each other, and we really will save you from boredom. Yeah, it's our quest! Grab your swords! And your headphones. Listen to the Halo Halo Show. Stream it on all your favorite podcast platforms. Kinabahan ako dahil ang unang bilangan, Luzon. Kaya baka mamaya, naging mga top 12. Pagbago yung placement. Kasi hindi pa binibilang yung Mindanao, Visayas, Mindanao. Pro Duterte yung Mindanao. Pero hindi nagbago. Nung inanalyze na nga ni Edson, pag blue kasi, dark blue, nasa si BAM top 12. Pag nag-light blue ka, wala ka. Alam mo, may nakuha si BAM sa Mindanao. Kaya nag-top siya. Of course, si Bongo is... Nakakuha sila ng endorsement sa MILF tsaka MNLF. Si BAM. Alam ko. Pati sa Jesus is Lord. Tapos si BAM nakakuha sa INC. So mga mahalagang tawag doon, command votes. Ibig sabihin, ito yung mga LGU leader. Iboto nyo yung mga ito. Ito yung iboboto natin. LGU. Mahalaga din ang LGU. Mahalaga din. So yun. Up to barangay level, talagang nakaka-influensya yung mga yun talaga. Nung sa konting exposure ko sa politika, dahil nagkampanya ako sa 2019, nag-campaign ako sa District 5, Manila. Ang talagang ginagapang muna dyan, kala mo mga ano yung barangay captain? Barangay captain dapat kilala mo. Pag hindi nakuha ng, dalawa tayo magkalaban, nakuha ko yung nakaupong barangay captain. Ang gagapangin mo, yung ex-barangay captain. Yung pinalitan niya kasi may certain tao rin sila. So labanan niya parang chess yan. Ilan na nakuha kong barangay captain. Of course, may mga bumabaliktad dyan last minute. Pero hindi natin alam. Kaya namamangka sa dalawang ilog. Pwede.
Pero yung LGU, ngayon ko lang narinig yung, yung commanding LGU. Command votes. Command votes. Baga para may utos mula sa taas na, ito yung boto nyo. Katumbas din ng INC. Oo. Tapos may religion nga lang yung normal na boto, ang tawag doon market votes. Kumbaga base sa sentimiento. Mga prevailing perception, mga viral na TikTok o kaya yung mga kampanya. Yun yung market votes. So yung sabi sa amin, ang nakaka-capture lamang ng survey ay yung market votes most of the time. Wala pa yung command votes. So yun ba yung isa sa mga pinakamalaking rason kung bakit hindi accurate itong mga survey na nakikita natin ngayon? Mga command votes hindi na nakaka-capture. Ako, ang basa ko, yung previous election, predictable yung labanan. Meaning for presidential kasi, very predictable yan. Kasi wala nang mag-sway dyan na, mahirap isway yan na nag-number 1 ka tapos bilang mawawala ka, medyo mahirap yan. Sa Senate, ngayon lang ako nakita ng gato kasi dati pag Senate, wala namang factor ng nag-aaway. First time kasi magkaaway ang nakaupo sa admin Nagigets nyo? Dati kasi, pag may umupong admin, ang kalaban niya, opposition talaga. Hindi nakaupo sa, hindi yung magkakampi tayo dati. Ito kasi, magkakampi dati na parehong equally powerful na nag-aaway ngayon. Kaya yung unpredictability, napakalaki. Dati, nung tumakbo yung way back siguro, 2010, may mga Miriam pa ng mga 20, kita mo talaga yung consistency ng survey. Hindi ganito. First time ko nakakita ng ganito. Oo. Pero yun nga, yung block voting, kasama na doon yung sa INC, in-endorse nila si Bam So, marami rin nagtatanong. Kung bakit kasama si Bam doon sa slate na yun. At the same time, marami din nagsasabi, huwag niyo iboto si Bam kasi pag nahalal yan, boboto yan against Sara Duterte sa impeachment. So, kumbaga parang may iba rin, finiframe tong mga mananalo na, ay, huwag niyo iboto to kasi ganito yan. Kumbaga, nagbibilang tayo ng numero sa sa impeachment Pero mukhang mas sinakin yung Aquino versus Marcos Hindi kasi alam ng mga tao kung kanino sila kaalyado. Kaya parang, sige, sama na natin siya. Yeah, ang tanong ko naman, mabalik lang tayo dun sa quote na sinasabi nila, yung poll na nagmamatter, diba, na ang daming survey na naglalabasan ngayon. Ang daming survey and hindi natin alam kung sinong credible, sinong hindi. Minsan, ang tingin ng tao, ang survey, hindi talaga siya... Mind conditioning. Mind conditioning siya. Hindi talaga siya yung sentiment ng tao na talagang tinatanong sila kung sino yung lalabas o hindi. Kaya ako hindi pa ako nasa-survey ever since. Ikaw, Gretch, na-survey ka naman. Hindi pa ako nasa-survey. Oo nga. Pero pag nakikita ko, pag galing sa eskwelahan, yun yung vote na... Speaking of eskwela, di ba, ganun tayo. USD. Nung gumagawa ka ng survey para sa thesis mo, hindi mo naman talaga inisa-isa yung mga tao sa eskwelahan para di ba? Pero, yung mga survey na galing sa eskwelahan, lumalabas doon yung typical... talaga, yung parang the ideal votes ng mga kabataan. Kumbaga yung demographic. UST survey. Bam, Kiko, Heidi, Luke. Yung buong yung parang bilang may sasagot siya, pag papilos mo yun na, ay ang ganda ng survey na lumabas dito. Ay, NPA iba dyan, mga ganyan maglalabasan. Yan ang nangyayari. Yun naman dahil sa demographic, napaka-natural. 63% ngayon ng mga voters galing sa millennial tsaka Gen Z. So that probably also played a factor. Although, noong 2022, 50+%. So, malaki pa rin. Pero siguro ngayon kasi, parang naging battle of narratives din. Yung mga nagva-viral nga sa social media, may impact dun sa mga desisyon. Ang mga nakita ko, dating survey, magkakamali lang in terms of positioning. Meaning, pero doon ka. Usually doon ka. Actually, sabi ng mga nagsasurvey, nakita ko sila sa newsroom Sabi ko, bakit di nagkatotoo? Ganun. Sabi niya, hindi. Di ba, nandun nga sa listahan namin. Sa ranking lang nagkaiba. Ganun. And sinasabi din nila na maaari nga maging dark horse si Bam at saka si Kiko kasi paakyat yung graph nila Kumbaga, parang pwedeng mag-surge talaga. Papik sila. Ang sakto. Sakto yung timing. May iba kasing mga nasa survey mataas. Pababa yung nila kasi pero may mga lumabas na mga... May isang survey who got it right, yung Publicus Asia. Parang na-predict nila si Bam, si Kiko mataas. Na-predict din nila si Rodante Marcoleta. Napapasok. Okay. So sila si Malu Tiquia. Kaya nung nakita ko naman si Malu Tiquia, yung political analyst na medyo aligned sa mga Dutertes,
parang happy-happy siya kasi they got it right. Pero pagdating sa survey, ang pinapakinggan lang talaga namin sa news ay Pulse Asia, SWS, and Okta Research. Okta. Okay, yung tatlong yun. Yung publicos Daming minsan, lumalabas hindi ko alam kung nasa site namin pero parang, pero na minsan nababanggit-banggit din naman namin. Okay. Ang naapektuhan dito, Willie Rebillame. Ang taas niya. Which is, by the way, may malaking kaugnayan kay Miss Netchen. Kasi nag-viral na video na yun. Yung jacket ko. Si Ben. Jacket. Ben Tulpo is nawala. Magkadikit sila ng Tulpo. Kaya ngayon yung inaano, di ba na, oy, Dynasty, dalawa, pangatlo na siya. Alam mo anong tingin ko doon? Tingin ko doon, kay Kuya Will kasi nung interview namin, ang lumabas, wala siyang plataforma pang naisip, no? Sabi niya, pag nanalo siya, tsaka siya mag-iisip ng plataforma. Siyempre, tumaas yung kilay ng mga tao, but wala ka pang plataforma. Ngayon, naghahanap yung mga tao ng isasagot niya kung mag-a-adapt ba siya. Problema, pagkatapos nun, nag-press conference siya, tapos ganun din ang sinagot niya sa mga reporter. Ba't na ba ako tinatanong? Ikaw, anong plataforma mo? Binalik niya yung tanong sa reporter. Kung ikaw nasa posisyon ko, anong mga batas ang gagawin? So, parang hindi niya nabawi. So ngayon, hindi na sapat yung, sige, sikat ka, marami kang pera, marami kang pwede ipamigay. Kailangan may laman. Okay. Ipaliwanag mo naman. So, sabi nga ni Alan Herman kanina, klarong-klaro doon sa top 5 kung ano yung mga mga messaging nila. So, una-una, si Bongo, health. Malasake, health yan, health. Number 2, education. Si Bam, education, trabaho. Number 3, sino ba number 3? Si Bato. Si Bato, peace and order. Okay. Number 4, si Erwin. Si Erwin, social services. Number 5, si Iko Pangilinan, food security. Picture. Oo nga, no. Galing, So, kumbaga parang, okay, sumasayaw-sayaw sila, nag-TikTok sila. Pero alam nila what they stand for. May laman. Pero kung isa-isayin ko, si Bongo, ang medyo hindi nagkaroon masyado ng isang video na matindi na sa kanya. Kasi dati pa siyang inaano na kay Duterte. Alam mo na, okay na yun. Si Bam is of course, still the Aquino, the yellow. Pero walang lumabas na. Pero naka-pink siya this time. Pero yellow. Pink siya, which is also delikado dahil kakatalo ng 2022. So, wala siya, Yung si Bato, of course, andyan yung issue kay Duterte, yung kanyang iyak-iyak. Yung pang-apat, si Erwin, of course, association kay Rafi. Kay Rafi is kay naman, meron na tayong Rafi Tulpo. Sino nang may problema sa citizenship? Siya. Oo. Meron siya isa, di ba? Kaya medyo nagkaroon siya ng Ang matindi kasi ng mga video na lumabas, si Kiko, akala mo magdidirect siya sa mapagkain sa kaldero, yung dagat. Early on yun dagat. Tapos meron pa isa, ang Willie Rebillame, pagkatapos nung kay Gretchen na walang meron pa siyang kasunod na yung reporter binabato niya ng jacket. Yung galit siya. Galit siya. Meron namang paliwanag. At yung isa pang, pag umaakbay siya sa may medyo maayos, tapos hindi siya umaakbay sa mahirap. May kumalat din. Hindi ko nakita yun. Pero alam mo, napansin ko, kasi tapos na interview namin kay Kuya Will, di ba? Mga, siguro late last year, parang na-interview kasi namin siya nung kaka-file lang. So mga December, bago matapos yung taon, biglang bumalik yung mga interview namin, mga snippets, tapos naka-edit ng maayos, may captioning, tapos across, sabay-sabay meron Twitter, merong Facebook, may Instagram. So, parang trinabaho. Kasi ang taas niya sa rankings noon time na yun, nasa number 8 siya. Tapos sobrang tight na laban dito sa 10 to 12. So, ang haka-haka ko, baka trinabaho. Kasi siya yung weak. Kumbaga bago siya baguhan siya. Hindi siya established political figure. Trinabaho para bumaba. So, nagamit yung interview. Syempre, sagot naman niya yun Kumbaga, wala naman yan kung hindi ka rin sumagot ng ganun. Pero, may mga kumuha ng snippet na naman at pinakalat at nag-viral. Hindi naman siya nire-edit na maging unflattering mo. Yun talaga yun Diba? Assist lang. Pero naka-edit siya in a way na alam mong parang tinabaho. Hindi yung parang random user na nadatripan ko lang tong Pero umakyat yung Jimmy Bondok. Si Jimmy Bondok, tsaka si Ipe, umangat. Sabay-sabayan sila. Si Bongo, si Bato, si Jimmy Bondok, si Ipe, sabay-sabay kasi sabi ni PRRD from The Hague, nakalimutan nyo na ako kung di nyo iboboto yung Duterte. So talaga nirally niya yung mga followers niya, iboto nyo mag-straight Duterte kayo. Okay. Diba? So, ngayon, ang matututunan natin dyan,
ang election day lang talaga ang hintay. Huwag kang matatakot pag yung mga survey. Oo, yung mind conditioning Actually, na alam mo, nangyayari. nakakagana siya dahil yung fact na hindi siya nag-turn out the way it was predicted by the surveys means na ang laki ng impact nung showing up to vote and the actual election day. Yeah. Oo, tama. Yung kumbaga parang nakalatag, hindi nakakawalang gana kasi nakalatag na yan na yun eh. Hindi ganun eh. Parang, uy, may Boto ka. epekto pala yung boto ko. Yun. May epekto pala yung paglabas ko para bumoto. Yun yung pinaka, siguro encouraging. At the other one is, yung mga katulad ni na Heidi Mendoza na walang pera, walang makinarya, natalo si Willie Revillame. Oo, tama. Si Manny He plays Pacquiao. tire. Diba? Manny Pacquiao, no? Oo. Ayun talagang Hindi tinatawag na fall from inaasahan. ano. Nagulat ako doon. Bilang mo, presidential ka, tapos dito ka Nagulat ako napunta. Nakakagulat nga. Pero ano siya eh, parang nabibigay ka ng pag-asa doon sa mga wala masyado sa buhay na Meron na kaya silang- nilang may voice sila, may chance silang chance sila. manalo. Mas nagulat Mapakinggan. actually, mas nagulat ako doon kay Ma'am Cynthia na dating senator sa talo doon sa local. Ang dami ring artistang Ang dami natalo. ring Oo, natalo. sa local, Local. ano. Ang dami Si rin. Luis Manzano, hindi siya Tandem pa sila ng nanay nanalo. niya. Governor, vice governor. Usually, pagka nanalo Pag ganun, oo. governor, dala-dala ka eh. Oo, Pero pero hindi siya. pumunta naman kami ng Batangas, tinanong namin yung mga tao doon, anong tingin nila kay Luis. Para sa kanila, hindi sila sigurado kasi nga si Luis ay dayo ng Batangas. Hindi siya taga for them, doon di pa talaga. sila. Yan. Oo. Doon sa Okay. Tapos, ang tanong, may isang ate, ang tanong, paano yan kung nangangailangan ako ng tulong? Saan ako pupunta? So, the fact na hindi nag-spend ng enough time doon Hindi si siya taga Luis, doon, no? might have Yan. been detrimental to his case, di ba? Mm. So, hindi natin masabi. Malay mo, panahon lang, di ba? Kailangan lang niya talagang magtrabaho doon, sumubsob doon, para makilala yung mga tao, maramdaman yung presensya niya, makilala kung sino siya, di ba? Maraming salamat, Gretchen Ho, sa napakagandang episode na to. Gretchen, baka may promote ka. Malakas tong podcast na to. Ganun? Oo, ang daming binuong karir nito. Ano ba? Morning Matters, manood po kayo, 8 to 9 Yan, sa paborito One ko News. show yan. Day Woman in Action, manood din po kayo. Yan. Yun yung show. Kung Saan ba yung- magsisimula na kami. Saan yan? Podcast din? Sa YouTube. Pero, YouTube. pero nag-air din kami sa One News at 1PH. Yan. Isa sa mga May pinakamagandang... travel documentary show. Pinakamagandang mata. Ano? Si Gretchen. Ang ganda-ganda ng Hindi na mata sa showbiz, niya. ha? Sa akin, maganda ng mata. Kahit Alam mo yung ko nanay naman, niya, ano, maganda rin nanay Ines? niya. Parang di ko alam kung fit ako sa show mo. Hindi! Kasi kailangan ko ng... Ma'am, walang fit sa show na to. Wala ba? Walang ano. Hindi ko kung napapansin mo, pero walang fit sa show na to. Wala. Yan. Gusto ko lang tanongin, yung sabi mo kanina, bago tayo magtapos lang, ano natutunan mo sa election na to? Ang natutunan ko is, ang survey ngayon, hindi siya accurate, no? So, hindi na siya, wag tayong mawala ng pag-asa pag halimbawa yung kandidato natin mababa sa survey o wala sa survey. Kasi nga, Marcoleta was not in the... Yan. Hindi ko na nakakita. ngayon lang talaga yan, last 2 weeks. Yun. So, ibig sabihin, bumoto tayo dahil nga, the poll that matters is the one that happens Uy, on mataas din election ang day. voter turnout this year. Yes. 80%. Taas nun. For a midterm election, 60 mataas plus yun. percent galing sa millennials and Gen Z. Very promising Sa talaga. 2028, lalabas, tatanda pa iba. Tanda pa iba. Pwede na kayo tumakbo. Alex Ma'am Caleb, Gretchen, baka ano manalo ka. Pero simulan mo na, dapat may plataforma ka. Meron. Anong plataforma mo kung sakasakali? Ililipat natin ang mga mahihirap sa ibang bansa. Nahirapan nga tayo Migration. maglakad ng mga Migration visa pala, natin. no? Nililipat Oo, yun. oo. Si Miss Gretchen, natutunan daw niya is yung pag-asa ng, yung may kagat pa rin yung voter turnout, kumbaga. When you show up at the polls, tama ba yun? Sabi mo kanina? When you show up at the polls, may effect. Ako natutunan ko, Ano? ilan yung pumasok ang tulfo dun sa ilan na ang tulfo natin sa Senate? Erwin, Dalawa na. Which is, kaya nawala yung pangatlo. Bakit? Kasi tulfo eh. Kung tatlo yung trilfo na yun. Kung ba tayo magtatapos? Kailangan natin ibalik lang to sa maayos. Hindi po kami. Tulpo. Tulpo lang. Ang Dalawa lang. galing magbilang ng mga Pilipino. And by the way, nakapasok si Camille Villar and si Aimee Camille, na nasa number. Dito Lapid is the silent. Andun lang siya. Oy, pero delikado si Lito Lapid din na medyo nasa borderline din siya. But, di ba parang Sa tapos number na? 10? Number 10 yata. But, dahil hinihintay pa yung Comelec, Official. Ano, okay.
Pero anyway, ito na po. Ayan po ang ating napag-usapan ngayon sa Punchline with Alex Calles Real Benobra. Kung pinalabas po ito, nakasalukuyan pong nasa Canada tayo. So please, check nyo po ang aking schedule sa alexcalia.com at andacomedygroup.com. Pero natatanda ko na naman eh. So sa... Ilang shows? Sa ano ko, May 20... Kakatapos ko sa New York ng May 22. Nandiyan ako sa Toronto ng May 23. May 24, Winnipeg. Tapos, Diyan naman ako sa May 25, Calgary. May 30, Edmonton. May 31, Red Deer. June 1, Fort McMurray. June 6, Victoria. June 7, Kelowna. June 8, Vancouver. At Israel, kasama kita sa Europe. Pakibasa naman. Di mo alam, no? Hindi ko maalala. Kasi June 14, kakapasa lang ng visa. June 14, Denmark. June 15, Romania. June 20, Belgium. June 21, the Netherlands. Amsterdam. At andyan ako sa Dubai ng June 29. Sunod-sunod ang tours. May video ba itong podcast mo? Meron siya lumalabas sa YouTube and then may video rin sa Spotify. Podcast may video rin. Po, and syempre, ang mga local shows ng The Comedy Crew, you can follow us on Facebook and IG at The Comedy Crew PH and follow us sa mga socials namin sa Punchline. May popost din namin doon. We have websites, thecomedycrew.com and alexcalia.com. Ando lahat ng schedules namin. Dito po sa Punchline with Alex Calles Real Benobra. When they cross the line, give them the punchline, spread the laughter, not the virus. We are happy to serve. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.